Nagkasabuatan naman talaga kayong mga hayop kayo. O mamaya papakita natin yung mga discrepancies na mga nangyari daw ngayong halalan. Pero malaking talagang napakalaking katarantaduhan na sa PDP laban na kumbaga package deal mo na mabibili. Hindi ka makakabili ng tingi dyan eh. Pag binoto mo yung isa antimano, kahit sabihin na natin, pag binoto mo yung isa dyan, iboboto mo na yung another 5, so at least 6. Yung iboboto mo dyan, ano ba, pinakamatigas ang ulo mo talaga, hindi ka nakikinig. Kung hindi ka nakikinig, at least 6 dyan sa PDP, iboboto mo talaga eh. O siya, gulat na gulat ka oh. 3 lang ang pumasok at ito ang matindi. Tayo na lahat ng mga nasa survey at saka yung mga laglag sa survey, yung laglag sa survey nanalo, yung mga nasa survey, panalo, laglag. Inang buhay to. Yan ang sinasabi ko. O yan ang sinasabi natin eh. Kaya nga dapat itong mga survey firm na to, ganyan ka mambubudol yung mga buwaka ng inang mga survey firm na yan. Dapat talaga itigil na yung pagbibigay ng mga survey kapag ganitong mga eleksyon kasi mind conditioning yan. Ay, nasa ka makakita, ang layo. Buong kampanya, buong kampanya, wala kang ibang mga muka na makikita doon sa listahan nila kundi sila. Tapos bandang huli, nagtataka daw yung mga survey firm, bakit daw biglang yung mga muka na nilalagay nila sa mga survey nung mga nakaraan, bakit daw halos walang nakashoot? Tangina nyo, paano may makakashoot doon? Gawa-gawa din yung mga survey nyo, mga hayop kayo. Pagina isang ka makakita yung mga wala sa survey nanalo, yung mga nasa survey nalaglag. Tapos ang matindi nito, yung buong PDP laban, hindi lang sa buong Pilipinas, hanggang sa ibang bansa, nangampanya. Oo, buong Pilipinas, hanggang sa ibang bansa. Tapos putang ina, tatatlo lang ang lalabas. Pucha. Sabi ko nga sa inyo, pinaka-worst, 7. At least may 7 papasok dyan, yun yung pinaka-worst case scenario. Gago ba kayo? Tangina nyo, ang daming nakita natin lumabas na mga Pilipino. Lumabas lahat ng Pilipino nung birthday ni Pangulong Duterte, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos ganito lang nakuha ang boto ng mga PDP laban. Ano yun mga lumabas doon? Si Pangulong Duterte lang yung sinusuportahan nila. At kung sinusuportahan ng mga si Pangulong Duterte, kabilin-bilin ni Pangulong Duterte, iboto yung kandidato niya, putang inang niya, tatatlo yung pumasok, style nyo bulok. Papakitaan ko kayo ng mga prueba kung bakit medyo questionable etong eleksyon na ito talaga. Hoy Garcia, kasi naman masyadong playing safe. Grabing dayaan mga bossing, grabe talaga ang iskaman. Ngayong para sa akin hindi to, sabi ko nga sa inyo, fake news peddler ako eh. Pero grabe po yung mga discrepancy. Parang itong mga taga-Comelec, putang ina, wala yatang social media ang mga kupal na yan. Oo, wala silang makita na pagkakamali. Pag tinanong mo sila, hindi, sila ang tama, lagi sila ang tama. Pero ang dami naman nagkalat ng mga videos online na mga Pilipino na iba-iba yung mga lumalabas sa kanilang mga balota. Di ba sabi ko nga sa inyo, meron akong kaibigan, nandun ako mismo, bumoto siya, kaya lang to konsihal. Sakto yung boto niya sa konsihal, 6 dahil syudad dito sa Quezon City. 6 ang binoto niya, binilang niya pa. Tapos paglabas nung kanyang ticket, undervote. So sabi niya ba't undervote, ay overvote daw. Sabi niya ba't overvote to, ma'am? Sakto naman yung binilang-bilang ko pa bago ko ipasok. Sabi ba naman nung hindi, baya mo na, mabibilang din yan. Sabi nung election officer, mabibilang, putang ina. Sabi ko, ma'am, paano mabibilang? Mabibilang ba yan ni overvote nga? Hindi ba, hindi nga tatanggapin ng system yung overvote? Paano mo sasabihin mabibilang? Pucha, hindi ko lang ma-video dahil bawal mag-video Pero nakipag-diskusyon talaga kami. Pwede ko nga i-produce yung tao na yun sa inyo Bumoto siya, tapos noong lumabas, overvote, hindi na sa akin yung boto niya. Ay, tinanong ko, paano yung si Pastor Kibuloy? Ay, hindi, pumasok naman yung Senado ko kasi kulang yung binoto ko dun So, ganun ka man luloko.
Etong mga nandiyan dyan sa mga presinto na representante ng COMELEC. Diyos ko po, ay grabe. O ito, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. O tanggalin na natin tong ano. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. O halimbawa ito, tinan nyo. Sige, paano mo ngayon ipapaliwanag itong ano na to, yan. O, paano mo ipapaliwanag to? Sa lahat ng syudad, from Quezon City, Caloocan, Taguig, Pasig, Parañaque, Las Piñas, Rizal, Isabela, Antipolo, La Union, Cainta, San Juan. Laging nasa 42% or number 42 or 42nd. Laging dun lang naglalaro si Pastor Apollo Kibuloy. Saan ka naman makakita ng ganyan? Napako na sa 42. Sobrang imposible naman yan. Buong ano ba to? Makati, Navotas, Kabagan, Bulacan, Pateros. So itong buong Metro Manila. Sa buong Metro Manila, si Pastor Apollo Kibuloy, 42nd, pang 42nd, consistent yung kanyang standing. Nakapako siya sa 42nd, hindi man lang siya nag-45, 50, o kaya 20, 10 ka dito. Putang ina niya, no, perfect yung numero, 42. Hindi pwede mangyari to sa normal na buhay. Hindi pwede, para kang nagpalusot. Para kang nagpalusot ng bala ng sumpit doon sa isa pang sumpit. Oo, yung munggo, di ba? Yun ang masarap ibala sa sumpit eh. Ganon. Parang pinashoot mo siya doon sa sumpit nung kalabo mo, tas nalunok niya yung munggo mo. Parang ganon ka-imposible to. Walang iya, 42 all throughout. Quezon City, Muntinlupa, Caloocan, Marikina, Taguig, Malabon, Pasig, Makati, Parañaque, Mandaluyong, Las Piñas, Navotas, Rizal, Angono, Isabela, Ilagan, Antipolo, Bulacan, La Union, Pateros, Abrabayan, Abrabayan, Cainta, San Juan, Kabagan. Puro 42. Putang inang yan. Imposible yan. At least minsan meron kang 10%, 15%, meron kang malakas dito, malakas dyan. Tandaan nyo sa lahat ng key cities sa buong Pilipinas, may simbahan si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, putya, mantakin mo, ganito ang kalalabasan. Ang boto niya, 7,000, 6,000. Kalokohan to. I mean, siguro hindi mo na kailangan maging rocket scientist para lang maintindihan na itong ganitong klase ng bagay, para kang nagpatama ng kidlat sa limang lugar. Oh, ganun ka imposible ito. 42nd, lagi na lang siyang 42. Parang pre-programmed na eh. 'Di ba? Parang pre-programmed na. Kung sa ilan lang ang boto na nakuha ni Pastor Kibuloy, 5 milyon mahigit. Ang total member nila worldwide, 7 million. Let's say, for example, 5 milyon silang bumoto sa Pilipinas. So, ibig sabihin, mga members lang ang bumoto. Kay Pastor Apollo sa Pilipinas, inendorso siya ni Inday, inendorso pa siya ni BP Sara. Kaya tama yung hiling ni Pastor Apollo Kibuloy. Tama po yung hiling ni Pastor Apollo Kibuloy na mag-manual recount tayo para talagang sure. O, tingnan natin kung ano idadahilan naman nitong kupal na si George Garcia na ito. Ang kakapal ng mga mukha nyo. O, ako naman kasi tanggap naman na natin. Natalo si Pastor na natalo. Kasi nga, katulad nga sinasabi ko sa inyo, hindi naman niya talaga hangad yan. Kaya nga mamaya may papaliwanag ako sa inyong malupit. Pero dito muna tayo ngayon sa pandaraya. O, ito pa isa. O, tingnan ninyo ito isang pandaraya na ito. O. Ang Region 11 po ay may 3.4 million votes na... O, ang Region 11, Davao Region niya na may 3 or 4 million na botante yan. Davao Region. Taga saan si Pastor? Sa Davao. Taga-asa si Duterte sa Davao. O, taga-asa si Bato sa Davao. Taga-asa si Bongo sa Davao. Putangina, Duterte town yan. Davao Region, Oriental, Occidental,
del Sur, del Norte, de Oro, yan yung mga yung mga lugar sa Davao, lahat yan Duterte yan. O saan napunta yung boto diyan? Tingnan niyo lalabas na boto sa Mindanao. Pakalaki nito, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. Yes, and this is definitely 12. Ayan imagine. Sa Region 11, buong Davao, si Bongo nakuha lang ng 1.7 million. Si Bato de la Rosa 1.7. Walang nanalo dito na ibang lahi. Puro PDP dito. Pero tingnan nyo boto. Kung 3-4 na milyon yung botante dyan, asan yung kalahati? Di ba? Nanalo yung PDP natin sa Davao Pero kung titingnan mo yung numero, 1,076 lang si Senator Bongo. Putang ina, ibig sabihin doon mismo kung saan siya nakatira, mas konti yung bumoto sa kanya kaysa sa ibang lugar. Kasi nag-20 million Nag-21 million, actually 26 million nga yun Nag-21 million si Senator Bongo, tapos sa mismong hometown niya, 1,075,000. Tangina, lokohin yung lelang nyo. Binawasan nyo na nga si Bato. Pucha yan. Kinaltasan nyo na nga ng kanyang kayamanan. Pucha, ganito pa ginagawa nyo? Senator Bato, 174. Makikita mo dito sa Region 11, dikit-dikit talaga sila. Dapat ganyan. Pero yung 1 million lang ang turnout mo, putang ina, hindi tama yan. Revenge vote nga yan Mga nasa Davao, talagang magre-revenge vote sila Mag-PDP straight sila Tapos ganito, ito na yung landslide sa atin sa Davao. 1.76 million. Kalahati lang to nung 3.5 million na sinasabi ni Madam na pinsan ni Baste. Mas madami pa yun yung mabibili mong karni doon kesa dyan sa binoto nila. So ginamitan talaga ng matinding mahika ito, mga partner. All are Duterte aligned candidates. 1 to 12? Yes, 1 to 12. Can you read them? Even if 5 lang ito. Yes, so yung 1 to 5 nakita natin, Bongo de la Rosa, Marcoleta, Jimmy Bondoc, you have Philip Salvador, and then you have sa 6 to 12, you have Raul Rambino, J.V. Hinlo, Apollo Kibuloy, Vic Rodriguez, Doc Marites Mata, Camille Villar, and Amy Marcos. All are, by the way, have been formally endorsed by the Dutertes. Di ba? Nakita niyo yung sinasabi. Ang boto po is ang 3.4 million supposedly ang boto. Tapos 1.7 lang yung bumoto sa mga kandidato natin. Ano nangyari dun sa another 1.7? Di ba? Kasi kung 3 million yan, sabi ko nga sa inyo, kung 3 million yan, 3 million na kagad yung boto ng mga taga Davao, lalong-lalo na KOJC. Halos lahat ng mga members ng KOJC nationwide, nagsiuwi ng Davao para lang pumirma at magboto. Kasi sila po ang talagang inaasahan pagdating dyan sa mga eleksyon dahil nga marami silang tao. Kaya alam nila yung kalakaran. Mantakin mo na naginip daw si Jay Guevara na ang panaginip niya, meron daw nag-offer kay pastor ng 400 million pesos para manalo sa pagkasenador. Ngayon, ang sabi daw ni pastor sa panaginip ni Jay Guevara, ayaw ko tanggapin yan kasi anti-corruption nga ako, tapos tatanggapin ko yung bribery mo. Di corruption din yan. Unang-una sa lahat, yung ospital na pagdadalan mo ng mga sample ko, merong red flag yan dahil merong niloko, in-scam ng mga kliyente. 400 million. Dahil na sobra. 400 million mga bossing ang tinapon nila. Per kandidato, di umano sa panaginip ni Jay. 400 million, tapos ilang kandidato daw yun. Pucha, Millionaires Club ang mga nasa kapamahalaan.
Hayop naman talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa